Hi guys! Welcome back to another vlog, and for today's video, I will give some tips para maiwasan natin ang offload when we travel. So bago ang lahat, ano nga ba ang offload? Ang offload, ibig sabihin, hindi tayo pinapayagan ni immigration officer na lumabas ng bansa natin. O kaya naman, hindi tayo pinapayagan ng bansang pupuntahan natin na makapasok sa bansa nila. Pero usually, sa mga naririnig ko and nababasa ko, dito pa lang sa bansa natin is marami nang na-offload. So, bakit nga ba nangyayari yon? Ayun yung pag-uusapan natin ngayon. So, konting story time lang guys. So, way back 2019, yung first time experience ko sa immigration officer. Experience ko siya sa Clark International Airport. Kinabahan ako, kala ko kasi hindi ako makakalabas ng bansa kasi nga, nung time na yon is wala akong work. And then, ang kasama ko is yung husband ko. That time is mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Baka mamaya kasi isipin nung IO is maghahanap ako ng work doon o kaya TNT ako doon, ganun. Kaya pang kinabahan din ako noon. Tapos, syempre, first time ko lalabas ang bansa tapos wala naman akong trabaho. Pero ang ginawa ko is naghanda ako ng mga robot income, screenshot ng job street, naghahanap talaga ako ng trabaho dito sa Pilipinas. Nag-ready din ako ng mga pictures namin dalawa na yun, na talaga mag-jowa kami. Pero, ang hinanap lang sa akin noon is yung return ticket ko at planong lang sa akin kung sino yung kasama ko. Yung second experience ko is sa Clark pa din, nung nag-Hong Kong kami. Na to lang latest upload ko na vlog sa Hong Kong vlog namin. Doon, wala din hinanap sa akin. So, hindi ko rin masasabi na maluwag lang ba talaga sa Clark or mag-fit sa NAIA, ganun. Ko pa kasi na-experience sa NAIA. Pero netong February, may experience na namin doon sa NAIA and yun. Sa hopefully sana maging maayos din yung IO experience namin. So, ano ba yung normally na hinahanap ni IO na document sa atin? So, unang-una na nga dyan is yung return ticket. Ito, yung return ticket, importante to kasi dito makikita ni IO na talagang babalik ka ng bansa natin. Na kumbaga, magta-travel ka lang dun saglit and then uuwi ka din naman ng Pilipinas. Kaya importante na i-ready nyo din yung return ticket nyo. And then number 2 is hotel booking. So, syempre kapag magta-travel tayo, di ba nag-a-advance booking na tayo ng hotel. Hindi naman po pwede na ngayon tayo pupunta, ngayon pa lang din tayo maghahanap ng hotel doon, di ba? So, nahanap din niya ni IO. Pero yung iba naman, halimbawa, titirhan kayo doon na mag-anak or kakilala, siguro dito kailangan nyo yung address mismo nung pagtitirhan nyo. And then, kung makakakuha din kayo ng invitation letter galing sa kanila, mas maganda. Para at least, alam ni IO na talagang kakilala nyo yung titirhan nyo doon. Number 3 is itinerary. Syempre, di ba kapag magta-travel tayo, nagre-ready talaga tayo ng itinerary natin para make sure natin na yung mga important place na gusto natin mapuntahan dun sa bansang pupuntahan natin is mapuntahan talaga natin siya. Dito, minsan hindi na hinihingi ni IO yung buong listahan ng itinerary mo. Minsan tinatanong ka lang niya kung ano yung mga gusto mong puntahan doon, ano yung mga pupuntahan nyo, ganyan. Dapat hindi lang yung mag-base ka sa itinerary, dapat kabisado mo din kung ano yung mga pupuntahan nyo doon o yung mga gusto mong puntahan. Hindi naman kailangan lahat. At least may important places lang doon na kabisado ka or alam mo yung pangalan ng lugar. And then next is yung proof of income or financial capacity mo. Dito, kailangan mo kasi patunayan kay IO na meron kang capacity or kapasidad na mag-travel abroad. So, syempre, hindi naman po pwede na wala tayong pera, aalis tayo ng bansa. Dito, usually, inihingi naman is yung mga bank statement, debit card, credit card. Makita niya na kaya mo talaga mag-travel abroad. And then next is yung COE or ID ng company. Pwede ka rin naman manghingi ng certificate of leave kung makakahingi ka sa company mo. Importante yan para patunay na nag-work ka dito sa Pilipinas and then magta-travel ka lang talaga. But if kung wala kang work talaga, pero meron kang business. So kapag business, ang usually ang hinahanap dyan is yung mga DTI, BIR permit, ganyan, hinahanapan din yan. Katulad dun sa kasama namin dun sa Hong Kong, nagwo-work siya dun sa atin niya na merong business. Hinahanapan siya ng DTI business permit and then BIR permit. So, hinahanapan din siya dito ng picture ng office nila na talaga may business yung atin niya, ganyan. Minsan hinahanap din yun yung mga pictures na gano'n, na patunay na talaga may business kayo. Kung naman, halimbawa, online seller, pwede yun, makita mo yung mga post mo sa Facebook, TikTok, Shopee na meron talaga kayong shop at nagbebenta talaga kayo through online. So, ayun yung source of income nyo. So, para naman sa mga freelancer, syempre wala sila mapapakita na COE and
ID kasi nga freelancer sila. Dito pwede kayong magbigay ng kontrata dun sa pinagtatrabahuhan nyo o kaya naman kung walang kontrata is at least yung mga proof of remittances lang. Syempre kapag nag-freelance ka, binabayaran ka pa din, di ba? So pwede nyo ipakita yon na binabayaran kayo as a proof na freelancer kayo. Next is travel insurance. Travel insurance is optional lang siya. So, depende to sa bansang pupuntahan nyo kung nagre-require sila ng travel insurance. Pero meron naman mga bansa na hindi naman kailangan. So, para na rin sa peace of mind na in case na may mangyari sa atin sa ibang bansa, di ba? At least alam natin na insured tayo. Next is yung mga pictures. Ano ba itong mga pictures na to? Halimbawa, may kasama ka, kunyari boyfriend mo. So, minsan ang hingi dyan randomly si IO na pictures nyo na talaga mag-boyfriend-girlfriend kayo. Halimbawa dun sa kasama namin sa Hong Kong, 12 years na sila mag-boyfriend-girlfriend. And hinanapan siya nung first picture nila. O mag-save din kayo ng kahit any proof din na talagang mag-jowa kayo, na makilig kayo mag-travel, ganyan. Sa akin ng time na yun, nag-ready ako nun. Meron kasi akong pinaprint no na parang album na yung mga tina-travel namin dito sa Pilipinas. Kanya nag-ready ako no. And yun sa isa nga namin kasama, ang hinanap naman sa kanya is yung picture nung family niya kasama yung boyfriend niya. So, yun, random din, hinihingi din yun. And then sa business niya, ganyan, yun nga, hinahanapan ng picture na talaga may business ka, yung picture ng mga product na binibenta mo. Random lang din siya hinahanap. So, just in case, syempre, mas maganda kung ready na din kayo. Syempre guys, i-make sure nyo na yung passport nyo is hindi pa expired. Kasi kapag expired yan, hanggang hindi tayo pwedeng lumabas ng ibang bansa. So, make sure nyo na valid pa siya sa paglabas nyo ng bansa. I-add ko na din kasi yun sa akin, since married na ako, so dapat ang apelido ko na is dun sa husband ko. Pero sa passport ko is naka-single pa ako and then yung pangalan ko dun is yun sa pagkadalaga pa. So akala ko isa din siya sa tatanungin sa akin nung sa Hong Kong experience nga namin. Hindi rin naman siya tinanong kahit sinabi namin na mag-asawa kami. Tapos nakita dun sa passport is hindi naman ako naka-married, ganyan. Pero nag-ready din ako syempre ng marriage certificate namin. And syempre nag-research na din ako na kung kailangan ba na i-update yung passport natin once married na tayo para at least yung apelido is-same na din doon sa mga ID natin na naka-update na as married. So, sabi naman, optional naman daw siya hanggat hindi pa siya expired. Pwede pa naman daw gamitin. So, yun. Kaya, since 10 years yung validity ng passport ko, so mga 2028 pa siya papalitan. So, ginagamit ko muna, di ba? Kasi para hindi naman sayang. And last na mabibigay kong tip is yung smile, relax, be honest, and be confident lang sa pagsagot ng mga tanong ni I.O. Kasi guys, dito makikita ni I.O. na kapag relax ka lang or confident ka sa mga sinasagot mo sa kanila, yung flag sa kanila yun na talagang punta mo lang doon is travel lang talaga, ganyan, na wala ka namang masamang gagawin sa bansa or hindi ka naman para maghanap ng trabaho doon, mag-TNT, ganyan. So, kung ikaw, alam mo sa sarili mo na travel lang talaga yung purpose mo doon is dapat maging relax ka lang or wag kang kakabahan. Kasi yung mga immigration officer, mababait naman po sila. Siguro naghihigpit lang sila sa ibang bagay kasi nga iniiwasan natin yung magkaroon ng human trafficking. Kasi nga, di ba, alam niyo naman na marami din sa mga Pinoy na pasaway na sinasabi for travel purpose lang yung punta nila dun sa bansa na yun and then ang mangyayari, hindi na uuwi, magti-TNT na doon, ganyan. Yun yung wag na wag natin gagawin, guys. Kung may balak ka talaga magtrabaho sa ibang bansa, meron namang tamang proseso para dyan. Madami din mga Pinoy na nagsasabi na sa Pilipinas lang naman daw talaga mahigpit yung I.O. And pagdating mo sa ibang bansa, hindi naman. Which is, yung iba, totoo naman na hindi naman talaga mahigpit pagdating sa ibang bansa. Kumbaga, i-welcome ka lang nila na ka-smile, ganyan, tapos enjoy your travel, ganyan. Siguro, dahil nga din yan sa mga issue ng TNT, kaya dito sa Pilipinas, naghihigpit talaga. So, yun talaga, iwasan natin yun na huwag natin gagawing illegal yung mga ganun bagay para at least maging good record na tayo sa immigration officer and then eventually, maging maluwag na din yung mga item. And guys, in case na ma-offload kayo, wag kayong magagalit kay I.O. kasi sila, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Siguro, meron ding mga documents na kulang ka na hindi ka nabigay sa kanila para mag-reason ng offloading mo. So, syempre, lesson learned na lang din yun sa'yo na next time na magta-travel ka, yung hinanap sa'yo noon, last time, is ma-provide mo na siya sa next travel mo.
Pero kung maka-experience naman kayo ng IO na binabastos kayo, sinisigawan kayo, ganyan, pwede kayo mag-complain. Pero normally naman, maayos naman sila makipag-usap and professional naman sila makipag-usap sa atin. Yun lang din, ibuntong yung frustration nyo kay IO na kasi nga na-offload kayo, di kayo makakalis ng bansa, ganyan. So, syempre tayo as a traveler, kailangan responsibility din natin na kumpletuhin yung mga documents na possible hanapin sa atin ni immigration officer. So, that's it guys. So, kung may nakalimutan akong sabihin na sa tingin nyo, nahanap siya ni IO or makakatulong din siya sa atin para maiwasan yung offload, pwede nyo siyang i-comment sa comment section below para at least mabasa din ng ibang mga manonood dito sa vlog natin and at least i-share na din natin sa kapwa travelers natin. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood and sana nakatulong or nakapagbigay din ako ng konting information sa inyo dito sa vlog na to. Hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, please subscribe naman kayo and then palike na din ang video na to. I-share nyo na din sa mga travel buddy nyo para iwas upload kayo sa next travel post nyo. So that's it guys. Thank you for watching. Till next vlog. Bye!